Sa isang liblib na baryo sa Mindoro, inatasan sina Botsyok at Koykoy na bantayan ng kanilang Lola Maria. Akala nila'y simpleng trabaho lang ito, ngunit unti-unting lumitaw ang kababalaghan. Nawawalang mga hayop, kakaibang kilos ni Lola, at bangkay ng hayop na tila nilapa ang kanilang nadiskubre. Nalaman nilang may gumagalang aswang na anyong dambuhalang itim na aso. Sa unang inkwentro, nakalmot sa tagiliran si Botsyok at nabigo silang sugpuin ng aso. Lumapit sila kay Kaindo na isang albularyo at binigyan sila ng langis ng niyog, asoge at asin, mga bagay na kinatatakutan ng aswang. Sa ikalawang laban, nasugatan nila ang halimaw at laking gulat nila nang makitang may parehong sugat si Lola Maria. Doon nagsimulang tumindi ang hinala nilang si Lola mismo ang aswang. Dahil sa kanilang kutob at mga patunay na nagtuturo na si Lola Maria ang aswang, napaisip na sila kung tutulong ba sila sa mga tao na sugpuin ng halimaw na umaatake sa kanilang lugar o mas pipiliin nilang iligtas ang matanda na kanilang kadugo. Alin nga ba ang mas matimbang? Ang kadugo o ang tubig? Ano ang magiging desisyon ng magpinsan sa problemang kanilang kinakaharap? Magagawa kaya nilang ipagtanggol ang kanilang lola sakaling malaman ng mga tao na ito ang aswang? O sila mismo ang kikitil sa buhay ng matanda, wag lang nilang makitang pinahihirapan ito ng iba? Mabigat ang kanilang trabaho. Ang magbantay sa matandang hindi nila alam kung ano ang bumabalot na sikreto. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod na si Dakilang Crisanto. Narito ang tampok naming kwento sa araw na ito. Sigurado ka ba na dito ang daan, kuya? Ang dilim na. Parang nawawala na rin yung signal sa cellphone ko eh. Aba, hindi ko rin alam. Ang sabi lang ni tita, diretso lang daw sa malawak na taniman ng mais. Tapos kapag may nakita raw tayong bahay na gawa sa kawayan, yun na raw ang bahay ni Lola Maria. Ba't ba kasi tayo pa ang biglang inutusan? Eh di ba si Kuya Aljo dapat ang susunod na magbabantay kay Lola Maria? Na hindi ko naman kilala. Alam mo naman ang mga anak na si Ate Sabili. Eh di malamang tayo talaga mauutusan. Tayo na lang yung walang pamilya eh. Bakit kaya no? Parang ang weird naman. Wala man lang paliwanag. Kesyo basta bantayan nyo si Lola. Wag na wag nyong iiwan mag-isa. Parang pelikula lang eh. Ewan ko. Baka matanda na kasi si Lola. Baka makalabas at maligaw kung walang kasama. Tignan mo nga kung saan nakatira. Sa gitna pa ng gubat. Isa din tong weird eh. Bakit dito pa sa pinakagitna ng gubat? Parang wala siyang kapitbahay. Baka ayaw lang niya sa ingay. Alam mo na, matanda na. Gusto ng tahimik. Putya, baka mas mauuna pa yata tayo maingkanto kaysa mahanap yung bahay ni Lola Marie. May engkanto ka talaga dyan sa gawa mo eh. Puro ka salita. Nakakabulabog yung boses mo. Maiingayan sila sa'yo eh. Sus, mukhang mas nakakatakot pa yung bilin nila tita kaysa sa gubat na to eh. Sa tingin mo kuya, may tinatago sila no? Oo nga eh. Pero teka, ayun yung bahay. Kita mo yon? Saan kuya? Wala akong nakikita bukod sa mga puno ng balete. Sabihin mo, panda ka lang kaya hindi mo makita. Ayun oh, may bintana at may pulang kurtina. Yabang mo kuya, 5'6" kaya ako. Sadyang matataas lang talaga tong mais. Nangangati na nga ako eh. Tahimik naman. Parang walang tao. Parang meron yata kuya. May naririnig akong kaluskos sa loob eh. Kakatok ba tayo o ano? Wag na siguro. Baka nagpapahinga na si Lola sa loob eh. Baka magising pa natin. Paano kung hindi siya natutulog kuya? Baka may iba pa nangyayari sa loob. Hindi kaya natin siya kailangan makita agad? Huwag ka kasi mag-isip ng kung ano-ano, Botsyok. At saka, kung may nangyayari man na hindi maganda sa loob, di sana may narinig na tayo sumisigaw ngayon. May point ka rin naman, kuya. Baka may ibang kasama. Sigurado naman si tita na si Lola lang ang mag-isa dito. Baka nga natutulog lang talaga siya.
Sabi nga ni tita, wag na wag iiwan at babantayan na maigi si Lola. Paano kung may nangyaring hindi maganda sa kanya? Paano tayo makakatulong kung hindi natin siya papasukin? Ay, sige na nga. Tignan na lang natin kung ano nangyayari. Pero kung magising si Lola at makita tayo, baka magalit pa. Baka nga Pero kuya, naririnig ko na talaga. May mga kaluskos. Parang may naglalakad sa loob. Baka alagang hayop lang ni Lola yun. O teka, may maliit na bintahan na dyan sa gilid. Baka may makita tayo. Walang liwanag sa loob Hindi bukas ang mga ilaw. Teka lang, may anino akong nakita. Anino? Baka si Lola lang yan. Silipin mo pa na maigi. Hindi ko alam, kuya. Parang gumagalaw Pucha, parang naiinis na ako sa'yo, Botchok Ayusin mo nga ang pagsilip. Kuya, hindi mo ba naririnig? May mga kaluskos talaga ako naririnig Pasukin na kaya natin agad. Teka. Baka naman si Lola lang yun na bumangon o may kailangan. Tara, kumatok na tayo sa harapan. Hindi mo ba alam na malaki ang chance na may nakatirang engkanto sa bahay ni Lola? Lalo pat nasa gitna ng gubat nakatirik ang bahay niya. Ang dami mong sinasabi, Botchok. Lalamukin lang tayo dito sa labas. Kanina pa ba kayo dyan sa labas? Ay, tipaklong! Lola Maria, nakakagulat ka naman po. Mas nakakagulat ka, Apo. Kanina pa kita nakikitang sumisilip dyan sa bintana. Akala ko masamang tao na ang umaaligid sa bahay. Grabe ka naman po, Lola. Akala lang po namin may nangyayari masama po sa inyo Walang mangyayaring masama sa akin. Huwag ka mag-alala. Kanina pa ba kayo dumating? Hali kayo, pumasok na kayo sa loob. Medyo po, Lola. May naririnig po kaming kalusko sa loob May alaga po ba kayong pusa? Wala. Ano po yung naririnig namin na kaluskos kung wala po kayong alagang hayop? Aray kuya, ba't ka namimisil? Pasensya na po kayo, Lola. Kanina pa po kami dumating. Hindi rin po kami kumatok kasi akala namin natutulog po kayo. At saka medyo kinakabahan lang po kami. Akala namin may hindi po magandang nangyayari sa loob dahil sa kaluskos na naririnig ni Botchok. Wala kayong dapat ikabahala, mga apo. May katandaan lang ako, pero hindi ko hinahayaan na may mangyari sa akin. Malakas pa tong lola nyo. Pero Lola, kanina parang may naririnig talaga kaming kaluskos sa loob Parang may naglalakad. Ay, ang mga kaluskos na yan, wala kayong dapat ikabahala. Siguro ako lang yun dahil kumikilos din naman ako dito. Kayo talaga, kung minsan masyado akong nakatutok sa aking mga iniisip. Hindi nyo na kailangang mag-alala. Ay, pasok na kayo at magpahinga. Ganun po ba, Lola? Sabi nga po ni Tita, bantayan po namin kayo kasi baka nga po kailangan nyo ng tulong. Oo, mga apo. Salamat sa pag-aalala ha. Hindi naman ako sanay na may ibang nagmamalasakit. Pero sa mga panahon na ito, kailangan ko ng kasama. Hindi ko kayang mag-isa sa gitna ng gubat. Wala akong ibang hiling kundi kaunting pag-unawa at tahimik na buhay. Lola, bakit po dito sa gitna ng gubat kayo nagpunta? Bakit po hindi kayo sa gitna ng baryo? Hali kayo, pumasok nga muna kayo. Ay, maupo muna kayo para makapag-usap tayo na maayos. Huwag ka mag-alala, Botchok. Nandito na tayo. Siguro nga may dahilan kung bakit tayo pinapunta rito. Huwag mo lang masyadong bombahin ang tanong si Lola. Hinay-hinay lang sa pagiging madaldal at pagka-curious mong tao. Teka lang kuya, bakit parang walang ilaw dito sa loob? Tumatagos lang ang liwanag sa bintana. Ang dilim, apo, ay hindi nangangahulog ang may masama. Kung minsan, gusto ko lang ng katahimikan at madilim na paligid. Hindi ko kailangan ng maliwanag na ilaw. Okay po, Lola. Paano po kapag gabi na? Nagsisindi lang po ba kayo ng lampara? Makaluma naman masyado ang lampara. Hindi naman po ba kayo nahihirapan kahit walang ilaw, Lola?
Mas komportable ako sa lampara kesa sa dekuryenteng ilaw. At saka, wala akong pambayad para dyan. Lola, paano po kayo dito sa loob? Baka may kailangan po kayo. Sa totoo lang, wala naman akong kailangan, mga apo. Masyado na rin kasi ako nasanay na mamuhay mag-isa. Pero masaya akong nandito kayo para tulungan ako. Baka matutulungan niyo ko sa mga gawaing bahay at pag-aalaga ng mga hayop. Naku, maaasahan niyo po kami sa mga gawaing bahay, Lola Maria. Kaya na po namin kayong tulungan doon, Lola. Kung ano pa po ang kailangan nyo, nandito lang kami. Ay, salamat mga apo. Masaya ako na nandyan kayo. Ang bilin ko lang ay, huwag na kayong lumabas ng hating gabi, ha? Isarado niyong maigi ang mga bintana at pintuan. Ha? Bakit po, Lola? Wala pong problema doon, Lola. Makakaasa po kayo sa amin. Ano ka ba naman, Bochok? Natural lang yun kay Lola kasi matanda na siya. Masyado na siyang sensitive sa mga bagay-bagay. Tayo nang umunawa kasi mas tayo ang nakakaunawa. Saka mas bata tayo at malakas pa ang katawan. Sige na nga, sabi mo eh. Ngumiti lang si Lola Maria sa kanila bago sila hinainan ng pagkain. Tahimik lang ang magpinsan habang parehong nagmamasid at nag-iisip tungkol sa bagong paligid nila. Bagamat naninibago, pareho nilang alam kung ano ang kailangang gawin. Ang mahalaga sa kanila ay bantayan at tulungan ang matanda sa mga pangangailangan nito. Makalipas ang ilang araw mula nang dumating sila sa bahay ni Lola Maria, marami na silang napapansin na kakaibang bagay. Tuwing pumupunta sila sa baryo para mamili ng mga pangangailangan kagaya ng pagkain at iba pang mga gamit, palagi nilang naririnig ang mga usap-usapan tungkol sa mga nawawalang hayop na di umano'y kinukuha ng aswang. Ang mga kwento ay parang hindi natatapos at kita nila sa mata ng mga tao ang takot at pag-aalala. Dahil doon, nagsimula na rin silang mag-alala para sa kanilang Lola Maria. Kuya, di ba sabi ni tita, easy lang tong gagawin natin? Hugas, luto at bantay lang kay Lola. Pero ba't palagi may naririnig akong kaluskos tuwing 10 oras ng gabi? Hindi yata parte yun ng mararanasan natin dito eh. Easy lang naman talagang ginagawa natin dito, Botchok. Tsaka, masyado mo lang tinatakot ang sarili mo. Pusa lang yun o kung anong ligaw na hayop. Anong hayop? Walang alagang pusa si Lola. Alam mo yan, dinidinay mo lang na hindi mo napapansin. Baka ligaw na pusa nga lang. At kung hindi pusa, di yung mga alagang manok ni Lola. Hindi yung basta kaluskos ng manok, kuya. Parang may dumadagundong eh. Parang, alam mo yun, parang lakad ng tao. Guni-guni mo lang yun, Botchok. Masyado mo lang talagang tinatakot ang sarili mo. Hindi ko tinatakot ang sarili ko, kuya. Malaki ang posibilidad na may ano. Ano? Tumigil ka na nga sa kagaganyan mo. Nasa gitna lang tayo ng gubat pero walang ganyan dito. Paano, kuya? Kanina nung pumunta ako sa tindahan, may narinig akong usap-usapan. Nawawala daw yung kambing ni Aling Tisay. Panglima na yun, ngayon linggo. Baka kinatay lang, Botchok. Ninakaw, tsaka ginawang pulutan. Simpleng baryo lang to, hindi horror movie. Oo nga, simpleng baryo lang. Pero bakit may naririnig akong chismis sa tindahan? Yung tungkol sa gumagalang aswang daw? Ay, Botchok, ilang taon ka na ba? Diyos ko, hindi ka na bata. Lahat sa baryo may ganyang kwento. Pampatakot lang yan sa mga bata. Kuya, totoo nga. Bakit sabi ni Mang Doming, nakita raw niya yung nilalang na may mahahabang kuko. Buntis daw yung kambing niya tapos kinabukasan, wakwak na yun siya ng alaga niya. Chismoso si Mang Doming, ano ka ba? Malay mo, lasing lang yun habang nagkukwento. Dami mo naman pamblag sa sinasabi ko, kuya. Totoo naman kasi mga sinasabi ko eh. Alam mo, kung yung kinakamot-kamot mo sa ulo, pinagliligpit mo na ng pinggan,
di sana makakatulog na tayo ngayon. Oo nga pala, kuya. Tinanong ko si Lola Maria tungkol doon. Ayaw magsalita. Para bang umiiwas. Bigla na lang iniiba ang usapan. Syempre, baka ayaw ka lang niyang takutin, Botsyok. Nahahalata siguro ni Lola na matatakutin ka. Matanda na si Lola eh. Ayaw niya ng stress. Kuya, napapansin mo rin ba minsan, tinititigan niya lang tayo? Sino? Si Lola? Oo, yung tipong nakatitig lang, walang imik. Parang may tinitimbang sa loob niya. Hindi ko napapansin. Pero minsan nga parang ibang klaseng tingin yung binibigay niya sa atin. Kanina nga lang habang naglalagay ako ng kanin sa pinggan, hindi man lang gumalaw. Nakatitig lang siya sa akin. Literal na 5 minuto na hindi kumikibo. Ay nako, ang judgmental mo naman kay Lola. Baka may iniisip lang yung Botsyok. O baka inaantok. Hindi normal yun, kuya. Kung inaantok, di sana umiikab siya, di ba? O kaya mapungay yung mata. Tama na nga yan. Mas marami pa tayong dapat intindihin kaysa sa mga kwentong naririnig mo. Paano kung hindi yung kwento lang, kuya? Paano kung totoo nga talaga? Kung totoo man ang aswang na yan, di harapin natin, pero wag mong pangunahan ng takot yung utak mo. Baka tayo nang susunod na mawalan. Mawala ng ano? Ng alaga o ng bait. Alam mo kung ganyan ka pa rin mamaya, mas mauuna pa yata akong mawala ng pasensya sa'yo. Kuya, seryoso ko. Hindi ka ba talaga nagtataka kung bakit parang ibang kilos ni Lola minsan? Wala akong nakikitang masama kay Lola. Tahimik siya, oo. Pero hindi ibig sabihin, may tinatago siya. Bakit kapag tinatanong ko siya tungkol sa mga nawawalang hayop sa baryo, umiiwas siya ng tingin, tapos nagkukunwaring may ginagawa? Ano ka ba? Binibigyan mo lang ng stress si Lola Maria, Botsyok. Hayaan mo magpahinga, matanda. Kuya, nagtatanong lang naman ako kung may alam siya. Simpleng oo at hindi lang naman ang sagot. Tapos kapag sasagot ng oo, bobombahin mo ng tanong. Ay nako Botsyok, kilala na kita. Kuya, judgmental mo naman. Paano kung sumagot si Lola ng hindi? Di bobombahin mo pa rin ng tanong keso ang tagal nyo na dito sa baryo, wala po ba talaga kayong naririnig na ganong usap-usapan? Masama ba maging curious, kuya? Malay mo, talagang may ano. Teka, naririnig mo ba yung kuya? Yung tunog sa bubong? Oo, kanina pa yan. Hindi ko na nga lang pinapansin eh. Dahan-dahan pero parang papalapit sa tapat natin. Parang may naglalakad. Shh, tumahimik ka nga muna. Huwag kang kikilos. Ang ingay mong gumalaw eh. Kuya, alam kong alam mo na hindi yan pusa tulad ng dinadahilan mo. Magaang lang yung pusa. Mabigat yung tunog ng pag-apak sa bubong. Hindi ah. Ang pusa kapag nasa bubong, parang kasing bigat talaga ng tao yan. Diyan ka na muna. Titingnan ko kung may flashlight ba dito si Lola. Kuya, wag mo ko iiwan. Di kita iiwan, tanga. Sandali lang. Maghanap lang ako ng flashlight. Kuya, nakita mo ba yun? San? Sa may puno na mangga. Hindi ko alam kung tao ba yun o hayop. Shh! Parang may papasok. Oh, bakit ka sumisigaw, Apo? Lola? Ba't gising pa kayo? Dis oras na ng gabi ah. May narinig po kami sa bubong, Lola. Sisilipin po sana namin ni Kuya Koy-Koy. Alam mo, Botsyok, hindi lahat ng tunog kailangang alamin. Pero po, Lola, Alam mo ba yung sikat na kataga sa bayan? Curiosity kills the cat daw. hindi naman po kami pusa na... Uy! Huwag ka nang humirit, Botsyok. Sundin mo na lang yung sinasabi ni Lola. Bibigyan mo pa siya ng stress eh. Lola, may nawawala po kasi mga hayop sa baryo. Kanina lang po, yung baboy ni Aling Tisay. Abay, kung baboy pala ni Tisay ang nawawala, bakit ako ang tinatanong mo? Hindi naman po sa ganun, Lola. Pero kasi po,
parang lahat ng hayop na nawawala madalas malapit sa atin. Lola, pasensya na ho kayo kay Botsyok ha. Nababaliw lang sa mga chismis sa tindahan yan eh. Hindi ako nababaliw, kuya. Totoo namang may nawawala Tsaka, di ba Lola, last week po may nagtangkang kumuha sa alagang kambing natin. May mga bagay na mas mabuting hindi pinapansin, Apo. Pero po, Kapag hinukay mo ang lupa ng malalim, baka hindi lang ugat ang makita mo. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? May mga gabi na hindi para sa mga tao. Lola, sinasabi mo ba na totoo pong may gumagalang aswang dito sa baryo? Ay, matulog na kayo. 10 oras na ng gabi. Huwag masyadong magpuyat. Kailangan nyo pang pakainin na maaga ang mga hayop bukas. Lola, alam niyo po ba kung ano talaga yung nasa bubong? Ako lang ang dapat nyong bantayan dito. Hindi kung anong nasa labas o kung anong kumakaluskos sa bubong. Matulog na! Hindi po ba aswang yung nasa Pasensya na po, Lola. Huwag niyo na pong pansinin yung mga sinasabi nitong si Botsyok. Manahimik ka na nga, Botsyok. Utang na loob. Matuto kang makiramdam. Pasensya na po, Lola. Ayos lang yon. Matulog na kayong dalawa. Magpapahinga na rin ako. Walang nagawa ang dalawang magpinsan, kundi sundin ang utos ng kanilang lola. Hawak ang lampara, dahan-dahan nilang tinahak ang madilim na daan papunta sa kanilang kwarto para magpahinga. Pero habang sinusubukan nilang matulog, bigla silang nakarinig ng kaluskos at alulong ng mga aso. Tila galing pa ito sa malayo, mula sa gilid ng gubat, at hindi nila maiwasang mag-alala at matakot. Kuya, gising ka pa? Alam kong gising ka pa. Hindi pa malalim ang hininga mo Ano na naman ba, Botsyok? Kuya, di ako makatulog Narinig mo rin ba yung ingay? Oo, narinig ko. Hindi ako bingi. Bakit mo natanong? Parang may narinig akong aso kanina Umaapak siya dun sa mga tuyong dahon. Baka aso lang ni Mang Kanor yun. Tigilan mo na nga ang pag-iisip ng kung ano-ano. Kuya, namatay na yung palaboy-laboy na aso ni Mang Kanor. Wala nang ibang gumagala na aso dito. Baka yung kambing lang yan ni Lola, Chok. Di talaga, kuya. Nasilip ko kanina. May bulto akong nakita. Malaking bulto ng hayop. Mabilis siyang dumaan kaya hindi ko nasundan. Pero sigurado kong aso yun. Sigurado ka ba? Teka, si Lola, nandyan ba sa kwarto niya? Isa pa yan, kuya. Kanina, paglabas ko para umihi, sinilip ko siya sa kwarto niya. Walang tao. Sa balkonahe, sa sala, sa kusina, sa banyo, wala si Lola. Pero pagkatapos ko umihi, nakita ko na ulit siya sa kwarto niya. Nakahiga na. Kuya, natatakot na ako. Baka namamalikmata ka lang kanina sa unang pagsilip mo sa kwarto niya. Hindi talaga, kuya. Totoong sinasabi ko, mamatay man ako. Wala talaga si Lola kanina sa... Ano yun? Narinig mo yun? Malamang, lakas nun Parang may nahulog. O baka may tumalon. Tumalon? Anong hayop naman ang tatalon sa bubong natin? Kambing ni Lola? Kuya, paano kung... Paano kung yung aswang na usap-usapan? Jesus, Botsyok, dami mong pinaniniwalaan. Tinatakot mo lang talaga yung sarili mo Hindi naman masama ang maniwala, kuya. Sa lakas ba naman ng impact, sinong hindi mag-iisip na baka aswang yun? Tsaka, uy kuya, saan ka pupunta? Di sa labas, sisilipin ko yung bubong. Baka nasira pa Diyos ko, dagdagawaing bahay lang talaga. Kuya, baliw ka ba? Gabi na lalabas ka pa. Hindi ligtas lumabas. At saka, hindi ba sabi ni Lola na wag lalabas ng 10 oras ng gabi? Uy, kuya! Sama ako, teka lang.
Huwag mo ko iiwan dito. Safe ka sa loob, basta sama ka pa. Ikaw naman ang hindi safe sa labas. Tsaka, hindi ka ba talaga natatakot? Mas nakakatakot kung magkunwaring wala tayong narinig. Dahan-dahan silang lumabas ng silid. Tahimik ang paligid at malamig ang simoy ng hangin. Ang mga yabag lang nila sa kahoy na sahig ang kanilang naririnig. May hawak silang flashlight papalabas ng bahay at agad itong pinailaw pagkabukas ng pinto. Kuya, ikaw na ang sumilip sa bubong. Sa likod mo lang ako. Wala naman ako nakikita sa bubong eh. Wala din namang hayop. Baka nakatakas na kung ano man yun. Pasok na ulit tayo, kuya. Baka mapagalitan pa tayo ni Lola. Alam mo namang mahigpit yung bilin niya na wag... Huy, narinig mo ba yung Botchok? May kaluskos. Nasa likod bahay lang yun. Oo, narinig ko rin. Anong gagawin natin? Huwag mo sabihin na sisilipin mo pa. Ay, Diyos ko, sisilipin nga. Uy, bumalik ka dito, kuya. Dami mong satsat. Pumasok ka kung natatakot ka. Hindi naman. Sasama na ako. Dahan-dahan lang, kuya. Tingnan natin. Dahan-dahan silang lumakad papunta sa likod bahay. Mabagal ang pagmamatsyag na ginagawa nila sa paligid. Pareho silang kabado. Tumingala sila, pero walang nakita. Sinuyod nila ng tingin ang paligid, pero wala pa rin silang kahit anong nakita. Wala namang tao. Wala rin namang hayop. Ano kaya yun? Pero may tunog talaga kanina. Anong ginagawa nyo sa labas? Ay, anak ng... Lola? Anong sinisilip ninyo? Wala po, Lola. Lola, nakakagulat ka naman. Bigla-bigla kayong lumilitaw. Ba't po kayo nandito? Nagpapahangin lang ako. Sa ganitong oras? Napapansin namin, Lola, na mahilig kayong lumabas ng 10 oras ng gabi. Mainit sa loob. Gusto ko ng hangin. Ba't hindi nyo nalang buksan yung bintana nyo para pumasok po yung hangin, Lola? Gusto kong magpahangin sa labas. Ba't nyo ba binabantayan ang kilos ko? Kasi nautusan po kaming bantayan kayo. Hindi nyo pa nasasagot ang tanong ko. Bakit kayo nandito sa labas? Narinig po kasi namin na parang may bumagsak sa bubong, Lola. Tapos may kaluskos pa sa likod. Lumabas kayo kahit gabi na? Pasensya na po, Lola Maria. Nag-aalala lang po kami. Baka din po kasi may mabangis na hayop. Sa susunod, kung may narinig man kayo, kahit ano, wag na wag kayong lalabas. Pumasok na kayo at matulog na! Nagkatinginan sina Botchok at Koykoy sa sinabing yon ng matanda. Sinundan pa nila ng tingin habang tahimik na pumasok si Lola Maria sa bahay. Hindi man lang ito lumingon sa kanila para alamin kung susunod silang papasok sa loob. Ramdam mo ba yung tensyon? Oo, kuya. Akala ko mapapalo pa tayo sa edad nating to eh. Bakit parang galit si Lola Maria? Sabi ko kasi sa'yo, kuya, wag na lang lumabas ng bahay. Botchok, hindi sa naghihinala na ako ha. Di mo ba napapansin? Parang may binabalik-balikan si Lola sa labas tuwing 10 oras ng gabi. Ako pa talaga sinabihan mo. Nung isang araw ko pa yan sinasabi sa'yo, ayaw mo lang maniwala sa akin. Hindi ko naman pinag-iisipan ng masama si Lola. Pero nakakapaghinala kasi talaga yung tuwing tinatanong natin siya, palagi na lang isang linyang sagot niya. Oo, nagpapahangin lang ako sa labas. Oh, di ba? Ganun lagi. Pero, oo nga naman. Masarap din naman yung simoy ng hangin tuwing madaling araw. Ang nakakapagtaka lang, bakit madaling araw niya naiisipang lumabas? Bakit hindi sa umaga o kaya naman sa hapon, di ba? Kaya nga, kuya. At saka, di ba, nakatitig lang siya sa atin. Napapansin mo, hindi nakangiti, hindi rin kumikibo. Hindi normal yun eh. Hindi mabasa si Lola, no?
Parang may malalim na iniisip. Kuya, umalis na kaya tayo dito bukas. Kinikilabutan ako dito sa baryo eh. Saka kay Lola. Alam mong hindi tayo pwedeng umuwi, Botchok. Bilin sa atin ni tita na bantayan si Lola ng maigi. Paano kung hindi siyang dapat nating bantayan, kuya? Mas pinili na lamang na manahimik ni Koy at nag-isip ng malalim. Nagtalukbong naman ng kumot si Botchok pagkapasok sa kanilang kwarto at pumikit ng mariin. Pareho silang nakikiramdam sa paligid. Walang nagsasalita. Sa bandang huli, pareho na silang nakatulog. Kinabukasan, inutusan sila ng kanilang Lola Maria na mamalengke. Pero dahil sanay na silang makulong sa gitna ng gubat, mas pinili nilang maglaro ng basketball kasama ang mga kaedad nila sa baryo. Hapon na nang matapos silang maglaro, kaya dali-dali silang pumunta sa palengke. Dahil hapon na, kaunti na lang ang sariwang paninda na mabibili. Nang matapos mamalengke ay nagpasya na silang umuwi. Ginabi na sila at ramdam na ang malamig na hangin. Tahimik nilang tinahak ang mabatong daan pauwi ng bahay. Bit-bit ang mga bayong na puno ng gulay at isda. Tahimik ang gabi. At ang malamig na hangin ay nagpatindi ng kanilang mga iniisip habang naglalakad sila pauwi ng bahay. Patay talaga tayo kay Lola nito. Kaninang umaga niya pa tayo inutusang mamalengke. Anong oras na? Ikaw kasi kuya eh. Pumatol ka pa sa pustahan nila Kuya Joel. Sayang din naman yung premyong pera, Botchok. Tsaka, minsan na lang din naman tayo makalabas talaga sa bahay eh. Wala namang masama kung maglaro tayo, di ba? Ang problema lang, napatagal tayo sa paglalaro. Pusta-pusta ka pa kasi. Di tuloy natin maiwan agad-agad. Ang duga pa naman. Parang ayaw talaga magpatalo. Ang daming rematch. Kaya mo na. Panalo naman tayo eh. Ang isipin na lang natin kung ano yung sasabihin natin kay Lola pag uwi natin. Pwede naman natin sabihin naglaro lang tayo, di ba? Maiintindihan naman siguro tayo ni Lola. Kaya mo na. Sa ngayon, bilisan mo na lang yung lakad mo. Kuya, wala na akong mas ibibilis pa dito. Hingal na hingal pa ako mula sa paglalaro tapos ang bigat din ng mga dala ko. Parang buong palengke yata, dinala natin ah. Ibang klase rin padala ng pera si Lola ng mga anak niya, no? Galante masyado yung mga anak niya. Dami sigurong ipon ni Lola. Ay, kuya, pagod na ako talaga. Konting tiis lang. Para hindi na tayo bumalik bukas para bilhin pa yung iba. Medyo malapit-lapit na rin naman tayo eh. Anong malapit? Malapit pa lang sa bukana ng gubat. Pareho lang yun. Tama na nga. More walk, less reklamo. Teka lang kuya. Naamoy mo ba yun? Oo nga. Putya ba't ang baho? Parang nabubulok na patay na daga. Galing yata sa likod ng mga talahiban na yun oh. Kuya, silipin nga natin. Malay mo, baka makadiskubre talaga tayo ng bangkay na tao. Baka totoo talaga yung usap-usapan nilang may aswang dito sa baryo. Silip lang ha. Pero wag na nating lapitan, Chok. Baka patay na hayop lang talaga yan. Pero parang iba yung baho, kuya eh. Sobrang tapang ng amoy. Nakakasuka. Shh! Tumahimik ka muna, Chok. May nakikita akong figura sa malayo. Baka doon ang gagaling yung amoy. Kuya, parang hindi ko na yata kaya. Habang papalapit tayo, palakas palalo ng palakas yung amoy. Nananapak na sa ilong eh. Babawiin ko na lang yung sinabi ko. Shh! Nandito na tayo tapos aatras ka pa. Magdahan-dahan ka muna sa paglalakad. May nasisilip akong gumagalaw. Parang hindi yata tao, Botchok. Ha? Gumagalaw? Anong hindi tao? Aray, kuya. Dahan-dahan naman sa pangangalabit. Mapupunit mo na yung damit ko eh. Shh! Yumuko ka.
Ha? Bakit ako yung... Aray ko naman! Yumuko ka na lang agad at tumahimik ka na. Parang babae. Ang dami mong tanong. Ang dami pandada. Ano ba kasing meron? Parang may patago-tago pang nalalaman. Bochok, may malaking aso. May nilalapang hayop. Ha? Huwag ka naman manakot, kuya. Alam mo namang matatakotin ako eh. Anong... Ha? Ang laki. Ba't pula yung mata ko, kuya? Aso pa ba yan? Tamo, wasak yun siya ng baboy oh. Anong hayop yan? Hindi yan normal na aso, Bochok. Mukhang delikado tayo dito. Dahan-dahan ka umatras, Bochok. Iwan mo na lahat ng pinamili natin kung hindi mo kaya. Ha? Hindi ba tayo malilintikan kay Lola kapag iniwan natin to? Di yan. Balikan na lang natin bukas kapag may araw na. Kuya, natatakot ako. Huwag kang matakot. Paglabas natin mamaya sa kalsada, may mga tao na dyan na tutulong sa atin. Anak ng... Nakaapak ka pa talaga ng tuyong sanga. Kuya, tumingin sa atin. Bochok, gusto ko tapangan mong sarili mo ha. Lalaki tayo. Malalaki na tayo. Dalawa tayo. Kaya natin yan. Huwag kang maging duwag. Kuya, nagtama yung mata namin. Huwag ka munang kikilos. Baka umatake yan. Kuya, palakad na papunta sa atin. Bahala na! Bochok, huwag kang tumakbo! Pucha! Diyos ko! Sa likod mo! Bochok! Aray, kuya! Ang hapdi! Hayop ka! Sige, subukan mo lumapit sa pinsan ko! Tatagayin talaga kita! Gigil, galit at takot ang sabay-sabay na sumiklab sa dibdib ni Koykoy. Iwinasiwas niya sa harap ng malaking aso ang hawak niyang gulok. Galit na umungol ang malaking aso. Kitang-kita ang bakas ng dugo sa nguso at pangil nito. Sumugod si Koykoy, pero bago pa niya maabot ang aso, bigla itong umatras at tumakbo palayo. Papunta ito sa madilim na bahagi ng gubat. Naiwan si Koykoy na hinihingal, habang hawak pa rin ang gulok. Nakatingin siya sa direksyong pinagtakbuhan ng aso. Bochok, kaya mo ba? Malalim ba ang sugat mo? Ang sakit. Malalim yata, kuya. Hindi ko magalaw ang tagiliran ko. Gusto kong kayanin mo yan, Chok. Kahit sa ayaw at sa gusto mo, kailangan natin makauwi. Hindi tayo pwedeng tumigil dito. Kumapit ka sa akin na maayos. Paano yung mga pinamili natin, kuya? Hindi ko yata kaya magbuhat. Iiwan muna natin yung iba dito. Babalikan na lang natin bukas. Baka magalit si Lola, kuya. Huwag ka na mag-alala, ako nang bahala. Tsaka, makikita niya naman yung sugat mo. Sigurado akong hindi magagalit si Lola. Kaya kung ako sa'yo, kumapit ka na ng mahigpit. Subukan mo lumakad na maayos para makauwi tayo agad, ha? Aray! Kuya, natatakot ako. Ha? Ano yun? Kaluskos lang yun, Bochok. Mag-focus ka. Pilitin mo makalakad na maayos. Kuya, lumingon ka muna sa likod. Baka sinusundan tayo. Hindi yan. Walang sumusunod sa atin. Konting tiis na lang. Malapit na tayo sa bahay. Ang hapdi talaga ng tagiliran ko, kuya. Mamamatay na yata ako. Huwag kang OA. Kalalaki mong tao eh. Bakit ang tagal ninyo? Maupo ka muna, Bochok. Ang bigat mo eh. Aray! Oh, anong nangyari sa inyo? Lola, may hayop pong umatake sa amin. Hindi ko alam kung anong klaseng hayop yun. Sobrang laki. Parang hindi totoo. Patingin nga ako na sugat. Lumapit kay Bochok si Lola Maria. Maingat niyang tinignan ng duguang bahagi ng katawan ng binata. Hindi agad nagsalita ang matanda. Hindi rin siya nagulat. Para bang hindi na siya nagtaka sa ikinwento nila.
Nagkatinginan sina Koykoy at Botsyok nang mapansin na inamoy ni Lola Maria ang sugat. Tumikhim naman si Koykoy, kaya tumayo si Lola Maria at naglakad siya papunta sa aparador. Kumuha ng lumang bote ng langis at pambenda at saka bumalik. Lola, nakita niyo na po ba yung hayop na yung dati? Hindi lahat ng hayop sa kagubatan ay hayop lang, mga apo. Minsan, may mga bagay na mas mabuti nang huwag pakialaman. Ano pong ibig niyo sabihin? May mga nilalang sa paligid na hindi natin lubos na naiintindihan. Basta kapag may nakita kayong kakaiba, tumahimik na lang kayo at umuwi agad. Lola, parang hindi po kayo nagulat sa nangyari ah. Hindi ako basta-basta natataranta, Koy-Koy. Marami na akong nakita sa buhay. Lola, kayo po ba lumalabas pa rin tuwing gabi? Bakit mo naman naitanong? Naririnig ko po kasi kayo minsan. Maaga kayong nawawala sa kwarto. Tapos pagbalik nyo, tahimik lang kayo. Hindi kayo nagsasalita. Nagpapahangin lang ako. Mahirap na sa edad ko pag hindi gumalaw ang katawan. Pasensya na po, Lola. Natatakot lang kami. Baka bumalik yung hayop. Hindi basta-basta bumabalik yan kung hindi nyo gagalawin. Ngayon, magpahinga na kayo at magpapahinga na rin ako. Isara nyo lahat ng bintana at pinto. At wag na wag kayong lalabas kapag sumapit na ang hating gabi. Okay po, Lola. Kuya, bakit Botsyok? Meron pa bang ibang masakit pa sa'yo? Napansin mo ba yung kilos ni Lola kanina? Oo, Botsyok. Mukhang tama nga yung hinala natin kay Lola. Baka may alam siya dito sa baryo. Maliban dyan, kuya. Pansin mo rin ba yung galaw ni Lola? Parang matikas ang tindig ni Lola kanina. Parang mas mabilis, mas banayad, pero may bigat. Parang hindi siya yung Lola na kilala natin kanina. Kumbinsido ako na may tinatago si Lola, kuya. Alam kong may tinatago siya. Nagsimula ng maghinala si Koykoy sa matanda dahil sa ikinilos nito. Ibang-iba sa matatandang nakikilala nila sa baryo. Hindi maiwasan ni Koykoy na magtanong sa sarili kung may nangyayari bang hindi nila alam. Bakit nga ba siya nakatira ng mag-isa sa gitna ng gubat at ayaw sumama sa kanyang anak? Bakit hindi siya nagpapakita sa kahit kanino maliban sa kanila? Ang mga tanong ay patuloy na bumabagabag sa isip ni Koykoy at naramdaman niyang merong hindi tama. Kinaumagahan, kahit kinakabahan na bumalik sa talahiban na pinag-iwanan nila ng pinamalengke nila, nilakasan nila ang loob na kunin ang mga naiwan. Hindi sila napagalitan ni Lola Maria dahil naiintindihan naman niya kung bakit. Napahinga naman sila ng maluwag ng malamang ligtas ang paligid. May nakita silang bangkay ng hayop, pero mas pinili na lamang nilang umuwi na kaysa mag-usisa pa. Kuya, di ko pa rin talaga matanggal sa isip ko yung nangyari kagabi. Ano sa tingin mo, kuya? Nakita ko yung hayop eh. Hindi lang basta aso yun. Parang ang laki naman nun, di ba? Anong klaseng hayop kaya yun? Ay, hindi ko alam, Chok. Pero ang sigurado ko, hindi lang siya basta aso. Lalo na yung mga mata niya, ang pula, at puno ng pagnanasa ng mambiktima. Baka nito mga nakaraang araw, hayop lang. Baka sa susunod, tayo na. Ay, huwag kang masyado nag-iisip ng kung ano-ano. Wala pa namang nababalitaan na may taong nabiktima. Wala pa naman, sa ngayon. Kuya,
Nakita mo ba kung gaano kabilis yung kilos ng aso? O aswang ba yun? Baka sa isang iglap lang nilalapa ka na. Yun nga ang kinakatakot ko eh. Kung yun nga ang aswang, hindi ko alam kung paano natin yun mapipigilan. Kaya nga kuya eh, kapag naiisip ko yung mga nangyari, parang hindi tayo ligtas. Alam mo yun, baka kung ano pa ang mangyari sa atin. Sinisiguro ko sa'yo na walang mangyayari sa atin, Chok. Ang importante, kailangan natin bantayan at tulungan si Lola. Kailangan nating siguraduhin ang safety niya kahit may hinala tayong may tinatago siya. Kuya, may nagkukumpulan oh. Halika, makinig tayo. Sigurado kung may kinalaman na naman to sa aswang na sinasabi nila dito sa baryo. Takte, wala pa rin balita tungkol sa baboy ko. Wala man lang palatandaan na naiwan. Mga ilang araw na rin Parang kinuha na naman ang aswang. Baka nga pare, alam mo naman kung gaano katagal na itong pumepeste sa baryo natin. Masyado mailap, mahirap pahuli. Aswang? May nakita kaming malaking aso kagabi. May nilalapang baboy. Baka sa inyo po yun, Mang Kanor. Oo nga, Mang Kanor. Baka sa inyo yung baboy kagabi. May katabi yung inaagnas na kambing. Kambing? Baka kay Maring Tisay nga yung kambing na naagnas. Ay, Diyos ko, matagal na talagang peste ang aswang na yan. Sabi niyo malaking aso. Pwede niyo bang idetalye ang nakita ninyo? Pula po ang mata, Kaindo. Parang hindi normal eh. Yung laki niya, kasing laki ng baka. Malalaki yung pangil. At malalaki rin ang kuko. Yan nga ang aswang na matagal nang pumepeste sa baryo. May mga usap-usapan na dati pa. Hindi rin naman pwedeng mailapit sa mga pulis kasi walang matinding ebidensya. Sigurado ba talaga kayo sa sinasabi nyo, mga bata? Ay nako, huwag kayo magbiro tungkol dyan. Hindi po kami nagbibiro, Mang Kanor. Kung gusto nyo, puntahan po natin yung talahiban na may mga bangkay ng hayop. Malapit lang po yun dito. Sige tara. Kung doon nga nakaimbaklat ng hayop na pinapatay niya, baka doon din natin siya mahuhuli. Sundan niyo po kami. Madali lang po matuntunan lugar kasi may maaamoy kayong patay na hayop. Walang hiya talaga yung aswang na yan. Kapag nahuli ko talaga yan, papatayin ko yan! Sabay-sabay nga nilang tinungo ang talahiban at pagdating nila roon, Abaho! Dito po tayo sa likod ng talahiban. Masangsang po ang amoy. Ang baho nga! Anak ng baboy ko nga talaga! Ito ang palatanda ko sa kanya. May pingas ang tenga ng ipinanganak ito. Hayop na aswang na yan. Nakakaperwisyo. Mahirap po hulihin ang aswang, Mang Kanor. Masyadong agresibo at masyadong mabilis. Nakalmot pa nga po si Botchok sa tagiliran bago tumakbo palis. Hahanapan talaga namin ng paraan para mahulihan iyo. Dapat patayin na agad yung peste na yan bago pa maubos lahat ng hayop natin dito sa baryo. Kapag naubos na po yung hayop, ano nang susunod? Baka tayo na dito sa baryo, Mang Kanor. Kaindo, ano pong magagawa natin? Kung wala pang nakakahuli sa aswang simula pa noon, sino po maglalakas loob na manghuli sa kanya ngayon? May mga kagamitan ako sa bahay. Ang lahat ng aswang, merong kanya-kanyang kahinaan. Pero dahil nga hindi ko mahuli-huli ang aswang, hindi ko nagamit ang mga yun. Gaano kalaki ang tsansang mapapatay natin siya, pare? Kung madami tayo, mas malaki ang tsansa na mahuhuli natin siya. Hindi ko kayang ako lang yun, pre. Matagal na ako nagmamanman sa kanya. Pero dahil mag-isa lang ako, hindi ko siya mahuli-huli. habang papalapit sa bahay ni Kaindo, medyo nag-aalangan pa sina Botchok at Koykoy. Ang takot sa kaganapan kahapon ay hindi pa rin nawawala sa kanilang katawan. At ang mga mata ni Kaindo na parang may alam tungkol sa aswang na matagal na nilang naririnig ay patuloy na bumabagabag sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman lahat ng aswang pare-pareho. May mga kahinaan sila. Kung ito nga ang gumagala sa baryo natin, kaya pa natin siyang labanan. Paano po, Kaindo? Hindi natin alam kung saan at kailan sila susulpot uli dito sa baryo. Tamang paggamit lang ang kailangan, bata. O nga pala, bago ko makalimutan,
Pagpasok niyo sa loob, mag-ingat kayong dalawa ha. Huwag kayong magsasalita tungkol dito kahit kanino. Ang mga aswang, kahit nasa malayo yan, madalas nilang nararamdaman kapag pinag-uusapan sila. Anong kailangan naming gawin, Kaindo? Alam niyo ba kung paano gamitin ang mga gamit na ibibigay ko sa inyo? Asin, holy water, at asoge. Yung asin lang po, Kaindo. Yun lang ang pamilyar akong pangontra sa mga tulad nila. Ang asin, nagpapahina. Ang holy water, panangga. Pero ang asoge, yan ang tinatawag na lason sa mga aswang. Kahit na please, mararamdaman nila ang sakit. Ibuhos nyo sa itak o gulok, kahit sa punyal na meron kayo, para kung matamaan nyo ang aswang, paniguradong didikit ang sakit nito sa balat nila. Maraming salamat po, Kaindo. Gusto kong itago nyo to. Siguraduhin nyo lang na hindi nyo ito ipapakita sa kahit kanino ha. Kahit pa sa kamag-anak, magulang, at kung sino man ang kasama nyo sa bahay. Hindi natin alam kung sino ang konektado sa mga aswang. Masusunod po, Kaindo. Promise po yun. O sige na, mag-ingat kayo. Kung makakakita kayo ng aswang, huwag kayong mag-atubiling gumamit ng asin at asoge. Huwag niyong kalimutan ng sagradong tubig. Lagi kayong mag-iingat, ha? Paano po kung hindi tumalab? Kung mabilis siya, paano kung hindi po namin siya matamaan? Subukan niyo agad ang asin. Napapaso ang mga yun sa asin. Pansamantala silang manghihina kaya kunin niyo agad ang pagkakataon na yun. Kung hindi tumalab, kailangan tumakbo na kayo na mabilis sa pinakamalapit na may bahay. Opo, Kaindo. Salamat sa tulong mo. Sana maging sapat to. Hindi na po kami magpapapetiks-petiks. Gagawin po namin ang lahat. Sige na, ingat kayo mga bata. Kung may mangyari, magtulungan lang kayong dalawa. Magkaisa kayo at huwag magpapadala sa takot. Dahan-dahang umalis sina Botsyok at Koykoy mula sa bahay ni Kaindo. Dala-dala ang mga gamit pangontra. Mas kinakabahan sila sa kung ano man ang mangyayari. Habang papauwi, ramdam na nila ang kaba. Gabi na at parang may mangyayaring masama. Habang naglalakad sa madilim na daan, pakiramdam nila'y may mga matang nakatingin sa kanila. Lahat ng ingay sa paligid, huni ng kuliglig, kaluskos ng dahon at tahol ng aso, parang mas malakas kaysa dati. Pagdating sa bahay, lalo silang kinabahan. Alam nilang laging gising si Lola Maria tuwing hating gabi, kaya kailangan nilang magmadali. Mahigpit nilang hinawakan sa bulsa nila ang mga binigay ni Kaindo. Kailangan nilang matago agad ang mga ito para hindi sila makita ng Lola Maria nila. Huwag natin ipakita kay Lola Maria. Hindi natin alam kung ano mangyayari kapag malaman niyang dala natin to. Shh! Dapat mabilis lang tayo. Itago na natin kaagad, kuya. Kung may makita siyang kakaiba, baka magsimula na siya magtanong. Itago natin to sa ilalim ng kama at sa isang maliit na kahon. Huwag kang mag-alala, Botsyok. Hindi ko sasabihin kay Lola. Anong hindi sasabihin? Ay, palakang... Talaga naman. Mukhang nagulat ka yata, apo. Parang may tinatago kayong hindi ko dapat makita. Magpapaalam lang po sana kami para bukas, Lola. Maglalaro po sana kami ng basketball. Oo, basketball. Nagbabaka sakali po na payagan niyo po kami. Oo nga po, Lola. Kasi baka hindi niyo po kami payagan kasi gagabihin po kami bukas eh. Ganon ba? Hindi naman kailangang matakot kung magpapaalam. Papayagan ko naman kayo. Kinakabahan lang po kami, Lola. Baka kasi hindi niyo po kami payagan eh. Hindi naman kailangang matakot kung magpapaalam lang. Papayagan ko naman kayo. Basta mag-iingat lang kayo. Pero, siguraduhin yung wala kayong ginagawang kalukuhan dito sa bahay ko, ha? Wala naman po, Lola. Hindi po namin maiisipan na gumawa ng kalokohan dito. Baka malintikan pa po kami kay tita nun.
Maigpit pa naman niyang bilin sa amin na bantayan kayo at huwag bigyan ng sakit ng ulo. O sige apo. O siya, mag-iingat kayo ha. Baka uuwi na naman kayong may sugat o mas malala pa. Hindi po, Lola Maria. Maraming salamat po. Mag-iingat po kami, promise. O sige, maaga pa bukas. Matulog na kayo. Huwag niyong paglaruan ng mga bagay na wala kayong alam. Po, Lola? Magaling lang kayong magtago. Pero mas magaling ang pang-amoy ng mga matatanda. Ano pong ibig niyo sabihin doon, Lola Maria? Hindi po namin naiintindihan. Wala naman po kaming tinatago ni Kuya Koy eh. Wala yun, Botchok, apo. Konting paalala lang naman. Ganun po ba, Lola? Okay po. Basta po, wala po kaming tinatago. Isarado nyo na ang bintana. At wag na wag kayong lalabas ng bahay. Matulog na kayo ng maaga. Opo, Lola. Pareho silang nakahinga ng maluwag nang umalis na ang lola nila sa kwarto. Hinintay muna nilang marinig ang pagsara ng pinto bago mag-usap. Sinigurado din nilang mahina ang boses nila habang sila'y nag-uusap. Kuya, alam ni Lola, no? Narinig niya siguro ang pag-uusap natin, Kuya. Oo, ramdam ko parang alam ni Lola kung ano ang plano at tinatago natin, Botchok. Sinigurado ko naman na wala sa paligid si Lola kanina eh. Hindi kaya may alam si Lola sa aswang? Kaya mahigpit ang bilin ni Kaindo sa atin na huwag ipagsabi sa kahit kanino mang kasama natin sa bahay. Baka nga, Botchok. Ilipat natin sa ibang pagtataguan ng mga gamit. Mabilis at maingat nilang inilipat ang mga gamit na binigay sa kanila ni Mang Indo. Nang mapanatag na sila kung saan itinago, sinarado na nila ng mabuti ang bintana bago umayo sa higaan. Simula ng gabing yon, alam nilang hindi lang yung lola nila ang kanilang babantayan. Pati na rin ang aswang gumagala sa baryo nila. Hapon na nang matapos sina Botchok at Koykoy sa lahat ng gawain nila. Nagpaalam agad sila sa lola nila na maglalaro ng basketball. Dala-dala nila ang asin, holy water, at asoge kung sakaling matsyempohan nila ang aswang mamaya pag-uwi. Sumapit na ang gabi. Madilim na ang daan. Sinadya talaga ni Botchok at Koykoy na abuti ng gabi sa pag-uwi. Pareho silang pawisan galing sa basketball. Solid yung huling tira mo, Chok. Kala ko papasok eh. Muntik mo pa tayong papanalunin. Ang sarcastic mo naman, Kuya. Kinabahan ako eh. Yung tuloy, sumablay ako. Buti na lang na-rebound mo. Pero seryoso, di mo naman nakalimutan yung asin at holy water doon sa court, di ba? Nandito lang sa bulsa ko, Kuya. Mahirap na makalimutan to. Alam ko pa naman na gabi talaga tayo uuwi. Teka lang, naririnig mo ba yon? Oo, akala ko nga lang, guni-guni ko lang na may sumisigaw na babae. Putya, Chok, babae nga. May naririnig din akong ungol ng aso. May nangyayari. Tara, nandun yata sa may malaking puno ng mangga nang gagaling yung sigaw, Kuya. Gagi, yung aso ulit. Hindi nga tayo nagkakamali, Chok. Kuya, tulungan natin yung babae. Putya, Kuya, buntis yung babae. Nagwawasiwas lang ng kahoy para hindi makalapit yung aswang mo. Botchok, batuin mo. Akong bahala kapag lumapit. Sigurado ka ba dyan, Kuya? Paano kung makalmot ulit ako? O baka ngayon makagat na ako? Hindi yan, putya. Magtiwala ka na lang. Buntis yung ililigtas natin eh. Eto na! Hoy, ayop ka! Dito ka sa amin! Yikes! Napaligo na sa atin. Nagalit ko pa yata, Kuya. Hawak mo naman yung asin, di ba? Sabuyan mo agad! Teka, nanginginig ako sa takot, Kuya. Putya, aswang na yan eh. Ang laki ng ngipin! Etong sayo! Gumana nga yung asin, Chok! Sabuyan mo pa! Tatagayin ko! Sige, Kuya. Eto pa! Walang iya ka! Kuya, patayo na siya! Tagayin mo na! Hayop ka!
Ah! Kuya! Teka! Gagi, nakatakas pa! Bumalik ka dito! Ayos na yan, Botchok. Importante, natagaan natin sa balikat. Shit, ang hapdi. Kuya, ayos ka lang ba? Nadali ka ba ng malalim? Kalmot lang sa kamay. Malayo sa bituka. Yung buntis sa babae. Ay, oo nga pala. Miss, okay ka lang ba? Kaya mo bang tumayo? Tinulungan ni Botchok tumayo ang buntis na babae. Nagpasalamat ito sa kanila dahil sa pagligtas sa kanya. Ayon sa babae ay lumabas siya dahil biglang gusto niyang kumain ng mangga. Ayaw niya raw gisingin ng kanyang mister dahil pagod daw sa trabaho. Pinagsabihan lang nila na mag-iingat ang babae at iwasan na ang lumabas ng gabi dahil delikado para sa buntis na katulad niya. Nang makauwi sila sa bahay, nagulat sila sa nakitang mga patak ng dugo sa sahig. Bigla silang kinabahan, baka kung ano na ang nangyari sa kanilang lola. Unang naisip nila ay baka inatake ito ng aswang sa loob ng bahay. Kuya, teka lang. Ano to? Ilawan mo, dali. Kuya, hindi ba dugo to? Pucha, Botchok, papasok sa loob ng bahay ang dugo. Shit, si Lola! Kuya, hindi kaya inatake si Lola ng aswang? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Lola! Lola, saan kayo? Papuntang CR yung dugo. Lola! Diyos ko! Lola! Ano nangyari? Lola, bakit wala kayong saplot? Bakit? May malalim na sugat si Lola sa balikat. Aray! Anong nangyari? Lola, okay lang po ba kayo? Ano nangyari sa inyo? May sugat po kayo sa balikat. Saan nyo nakuha yan? Wala. Nadulas lang ako. Tumama sa balde. Balde? Sigurado po ba kayo na tumama kayo sa balde? Parang tinaga po yata yung balikat nyo ha. Hindi po ganyan ang hiwa ng balde. Ano ba? Tumama nga ako sa balde. Tumigil ka na nga sa katatanong, Botchok. Tumayo ang matanda habang iniinda ang sakit mula sa sugat sa balikat. Nagkatinginan sina Botchok at Koykoy. Pareho silang kinutuban sa inakto ng matanda. Halata na nilang may tinatago ito. Sinundan na lang nila ng tingin ng kanilang lola nang pumasok ito sa kwarto. Wala silang nagawa dahil ayaw nitong magpatulong. Kuya, pareho talaga yung sugat eh. Dun sa balikat ng aswang at sa balikat ni Lola. Baka nagkataon lang, Chok. Pero hindi ako tanga. Hindi yung sugat galing sa pagkakatama sa balde. Kuya, sa palagay mo... Oo, may tinatago si Lola. Sa ngayon, malakas ang kutob ko na baka totoo ngang may alam si Lola tungkol sa aswang dito sa baryo. At sisiguraduhin ko na malalaman natin kung ano yon. Kuya, kinakabahan ako. Paano natin naharapin si Lola kung siya nga ang aswang? Baka tayo nang susunod niyang bibiktimahin. Hindi yan, Chok. Magtiwala ka. Simula ngayong gabi, hindi lang tayo basta tagabantay. Tayo ang huhukay sa sikreto na tinatago ni Lola Maria. Hindi makatulog ang magpinsan dahil sa kutob nila kay Lola Maria. Marami silang tanong sa isip. Lahat ng yon ay may mga sagot. Kahit anong gawin nilang pagtatanggol sa matanda, lahat ay konektado na maaari nga na aswang ito. Kinalabit ni Botchok si Koykoy at pabulong silang nag-uusap dahil takot sila na marinig ng kanilang lola. Kuya, gising ka pa? Oo, Chok. Parang hindi na yata ako makakatulog eh. Ako rin, kuya. Kahit anong isipin kong dahilan sa sugat ni Lola, wala talaga akong maisip eh. Ang hirap ipagtanggol ni Lola sa mga naiisip ko, Chok. Kumakapit na lang talaga ako sa kasabihang huwag maniwala kung hindi pa nakikita ng sariling mga mata mo. Pero kuya, base sa ikinikilos niya kanina, sa reaksyon niya. Alam ko, Botchok. Pero mahirap pa rin talaga paniwalaan na si Lola talaga yung aswang eh. Pero
Paano kung siya nga yung kuya? Paano natin mapipigilan si Lola? Tayo pa naman ang nagbabantay sa kanya. Yan nga ang iniisip ko kanina pa eh. Di ko pa alam, Chok. Bukod sa mas triplihin natin ang pagbabantay kay Lola. Kuya, alam mong hindi pwedeng ganito na lang tayo palagi. Hindi tayo makakatulog na maayos nito. Pero hindi rin tayo pwedeng basta manugod, Bochok. Lola pa rin natin siya. Lola nga natin siya, oo. Pero kung siya nga talaga ang aswang, ay, hindi ko alam. Basta ang alam ko, Lola pa rin natin siya kahit totoo man yung iniisip natin. Kuya, nakita mo yung sugat niya, di ba? Alam mo rin kung saan nataga yung aswang kanina. Kahit aso yun, alam kong alam mong sa balikat siya natamaan. Magkapareho. Eksakto. Bochok, alam mo ba na may tinapon siya nung nakaraang araw? Tinapon? Saan? May dala siyang puting basahan na may dugo at isang supot na hindi ko alam kung anong laman. Basta medyo masangsangang amoy. Sinundan mo si Lola? Hindi ko na siya sinundan dun sa likod papuntang Talahiban. Pero ramdam kong alam niyang nakita ko siya. Gagi! Napansin ka? Parang oo eh. Kuya, gumawa ka na ng desisyon. Hindi na tayo ligtas dito kahit Lola natin siya. Nakakatakot na. Hindi pa nga tayo sigurado kung si Lola nga talaga yung aswang, Bochok. Kuya, aaksyon ba tayo o hahayaan na lang si Lola? Ipagpalagay natin na siya nga. Hindi natin siya kayang saktan, Chok. Mag-obserba muna tayo sa lahat ng kilos ni Lola. Paano kung may bagong biktima si Lola? Nakita mo naman na umatake na siya ng buntis. Bochok, hindi aswang si Lola. Naintindihan mo ba? Hindi pa natin napapatunayan. Hindi rin natin siya pwedeng patayin. Paano nga kung aswang nga siya? Paano kung hindi? Kailangan natin ng ebidensya, alam mo yan. Di, maghanap tayo ng ebidensya. Bantayan natin si Lola ng maigi. Ano bang sinabi ko kanina? Pasensya na. Masyado lang akong nagpapadala na baka aswang nga si Lola Maria. Madalas lumalabas sa madaling araw si Lola. Yung aswang na nakita natin, 2 beses nating naengkwentro mga pasado 10:00 ng gabi. Oo nga no, medyo ligtas si Lola sa sandaling yun. Pero kahit ganun, babantayan pa rin natin siya na maigi. Lahat ng kilos, kailangang obserbahan. Babantayan natin siyang lumabas ng 10 oras ng gabi? Oo, Bochok. Ikaw malapit sa pintuan ng kwarto ni Lola. Ako dun sa labas, malapit sa kanyang bintana. Hala, dapat tayong dalawa. Huwag kang pangunahan ng takot. Lalaki ka, di ba? Oo. Ayun naman pala eh. Basta kapag may nangyaring kakaiba, alam mo na agad ang gagawin. Oo, asin. Simula ng gabing yon, mas hinigpitan na nila ang pagbabantay sa matanda. Pareho silang determinado na malaman ang totoo. Gusto rin nilang matulungan ang baryo. Kargo de konsensya pa nila kung may mabiktimang tao ang kanilang lola. Kung ito man ang aswang. Alam na mga taga roon na sila ang tagabantay ng maaaring aswang na matagal nang pumepeste sa kanilang lugar. Sumapit na ang gabi. Mahimbing na nakatulog ang dalawa dahil sa ilang gabing walang maayos na tulog. Mula nung sinimulan nilang higpitan ang pagbabantay sa matanda, wala pa silang naririnig na usap-usapan na bagong biktima o nawawalang hayop. Mas lalong lumala ang paghihinala nila na baka nga talagang ang lola nila ang aswang. Tahimik na ang gabi. Nang biglang maalimpungatan sila sa mga sigawan na nasa malapit lang. Uy, kuya! Kuya Koy-Koy! Ano na naman ba, Bochok? Kuya, naririnig mo ba yun? Ano, sigawan? Oo, parang ang daming tao, kuya. Teka lang. Nasaan si Lola? Wala siya! Wala si Lola sa loob! Putya, sinasabi ko na nga ba eh. Nalingat lang tayo sandali. Kuya, anong gagawin natin? Dala ko na yung asin at holy water.
Tara, kailangan nating hanapin agad si Lola. Hindi ba muna natin tatanungin kung ano nangyayari? Bahala na. Tara na, dali. Doon sa may crossing galing ang mga sigawan. Bochok, kabado na ako. Baka ngayon na yata natin malalaman. Kung ano o sino kaya ang nabiktima. Sigurado kung aswang ang hinahanap nila. Magtanong tayo dun sa nagkukumpulan. Dali! Nang makalapit na sa pinakamalapit na lalaki, agad siyang nagtanong kung ano ang nangyari. Sinabi ng lalaki na may buntis daw na inaswang sa kabilang bayan. Nahuli raw ang aswang ng galit na asawa ng buntis at nasugatan ng itak. Pero agad din itong nakatakas. Nakita rin daw ng ilang tao na winakwak ng aswang ang alagang hayop ni Mang Diego. Nang sigawan nila ito ay mabilis na tumakbo papunta sa gubat. Kaya ngayon, hinahanap nila ang aswang. 2 hayop na raw ang inatake nito sa baryo. Takot ang mga tao, kaya hanggang tingin at tanong lang sila. Wala ni isa ang naglakas loob na pumasok sa gubat. Pero sinamang Kanor at Kaindu raw ay pumasok na para tulungan ang ibang gustong hulihin ang aswang. Ang sabi ng lalaki, hindi raw sila titigil sa gabing yun hanggat hindi nila ito napapatay. Nagkatinginan ng magpinsan. Pareho silang natahimik. Iniisip nila kung susunod ba sila o hahayaan na lang ang iba sa paghuli sa aswang. Kuya, sumunod tayo sa loob. Baka si Lola nga talaga yung hinahabol nila. Narinig mo ba yung sinabi? Hindi sila titigil hanggat hindi nila napapatay ang aswang ngayong gabi. Bochok, hinaan mo ang boses mo. Hindi si Lola yun. Kuya, wala si Lola kanina sa bahay. Wala din siya dun sa nagkukumpulang tao. Kung hindi si Lola yun, inasan siya? Bahala na, Bochok. Tara, sumunod tayo kina Kaindo. Natatakot ako. Paano kung si Lola nga yung aswang? Ewan ko, Bochok. Basta ang alam ko, Lola natin siya. Kailangan natin siyang bantayan. Yan yung bilin nila tita sa atin. Hayaan na lang natin siya, kuya. Hayaan lang natin siya makapatay. Bochok, utang na loob. Ikaw, kaya mo bang patayin si Lola kung siya nga ang aswang? Hindi ko rin kaya, pero hindi rin kaya ng konsensya ko na may mabiktima pa si Lola. Bochok, uulitin ko. Mas importante na mahanap natin si Lola ngayon. Okay, kuya. Pero sigurado ka ba sa daan na tinatahak natin? Wala akong nakikitang signs nila Kaindo. Sigurado ako sa dinadaanan natin. Tignan mo yung mga damo na hawi na. Halatang may nauna na rito. Sila Kaindo kaya talaga ang dumaan dito? Malamang, sino pa ba? Teka, huminto ka. Naririnig mo ba yon? May kaluskos sa may banda doon, kuya. Hindi kaya... Tara, puntahan natin agad, dali! Kuya, sandali lang. Hingal na ako eh. Kanina pa tayo tumatakbo. Kayanin mo, Bochok. Malapit na tayo sa may kaluskos. Hindi natin pwedeng pabayaan si Lola Maria. Lalo na ngayong posible na siya nga ang aswang. Anong gagawin natin kapag naunahan natin sila Kaindo na mahuli ang aswang? Papatayin ba natin si Lola? Hindi natin siya papatayin. Kapag nakita natin ang aswang mamaya, sabuyan mo agad ng asin para manghina. Kapag napahina na, tatalian natin at ikukulong sa bahay. Aalamin natin kung sino siya, mapa si Lola man o ibang tao. Kuya, natatakot ako. Huwag kang matakot. Hinaan mo ang boses mo at dahan-dahan natin lapitan ng likod ng puno na yan. Kuya, ayun o, may anino. Malaki, nakayuko. Kumakain ng kambing. Yung asbo na yan, Bochok. Ihanda mo na ang asin mo. Huwag ka na magdalawang isip na sabuyan mamaya kapag nakatsyempo. Huwag kang papalpak ha. Isa lang tong chance natin. Nakita kong dumaan dito ang aswang! Patayin natin agad para hindi na makapeste pa! Kuya, si Mang Kanor at Kaindo na yun. Malapit na sila. Anong gagawin na? Sabuyan mo na ngayon na! Oh, tatakas pa! Kuya, natamaan! Sasabuyan ko pa! Ang tali, dali, Bochok! Habang nanghihina pa! Hawakan mo na, Bochok! Hawakan mo na! Kuya, dalihan mo! Pumipiglas na! Baka makalmod pa ulit ako! Kuya! Putya, ang sakit!
Huwag mo nga hayaan na makawala, Botchok! Kuya, nakalmot ka! Duguan ka na! Huwag mo na ako alalahanin. Hawak mo na ng maigi ang aso. Ay, putya, nakatakas pa. Habulin mo! Susunod ako! Kuya, hindi pwede. Tara, humawa ka sa akin. Hindi rin kita pwedeng iwan dito. Kaya mo pa ba? Kaya ko, Botchok. Huwag ka mag-alala sa akin. Malayo to sa bituka. Tara na. Naririnig ko na sila, Kaindo. Kailangan natin madakip yung aso. Kuya, natatakot na talaga ako. Paano kung maunahan tayo ni Kaindo? Hindi tayo mauunahan kung pairali mo pa rin yung pagiging matatakutin mo. Sana mahabol pa natin. Sana mahabol pa natin ulit. Mahahabol pa natin yung kuya. Madami ako nasaboy na asing kanina. Nangihina pa rin yun. May sugat din yun sa may balikat. Sana talaga hindi tayo maunahan ni Kaindo. Kung si Lola man yun, dapat tayo makakaalam at wala nang iba. Kuya, parang bumalik lang tayo sa dinaanan natin kanina. Ang tahimik. Wala akong naririnig kahit kaluskos. Hindi kaya... Huh? Narinig mo yun? Parang aso na sumisigaw sa sakit. Hindi kaya... Dapat sa'yo pinapatay! Botchok, tara na. Baka wala na tayong maabutan. Diyos ko, kuya. Ba't nasasaktan ako sa iyak ng aso? Bakit iniisip ko si Lola Maria? Mamaya ka na magdrama, Chok. Si Lola ang mas importante. Kung si Lola man yung aswang, mas kailangan natin silang maunahan. Hayop ka! Matagal ka ng peste dito! Kuya, dali. Baka patay na ang aso pag naabutan natin dun. Kahit mahapdi ang kalmot sa tagiliran ni Koykoy, pinilit niya pa ring wag indahin ito para maabutan nila ang ginugulping aso. Sa bawat atungal ng aso at sigaw ng mga tao, mas lalo silang kinakabahan habang papalapit sa lugar. Mas lalong kumabog ang dibdib nila nang matahimik ang paligid. Kinutuban na sila sa nangyari. Botchok, bilis. Baka huli na talaga tayo. Kuya, tapos na ba? Wala na akong naririnig na ingay eh. Wala nang sigawan. Wala nang iyak ng aso. Diyos ko, wag naman sana. Wag sana. Ewan ko, Chok. Alamin na lang natin. Wag muna tayo mag-isip na masama. Walang namatay, okay? Wala na yon. Napuruan na natin yon. Kaindo, Mang Kanor, nahuli niyo ba ang aswang? Ano po nangyari? Nadakip niyo ba? Hindi. Mabilis pa rin siya nakatakas. Pero nataga ko. Sa dibdib. Malalim. Akala namin bagsak na eh. Tinamaan namin. Pero, putakti, ang bilis pa rin eh. Nakatakbo pa. Hindi na namin nasundan. Aray ko, ang sakit. Takti. Bakit po duguan kayo? Nanlaban pa kahit nataga na eh. Galit na galit yung asbo. May lakas pa rin. Kanmot lang naman to. Wala namang malala na sugat na natamo. Ikaw, Koykoy, ano nangyari sa'yo? Nakalmot lang din po ako, Kaindo. Huwag po kayong maglala. Malayo po sa bituka to. Saan po siya tumakbo? Anong direksyon? Hindi namin alam. Hindi na rin namin sinundan eh. Tumakbo yata sa may kawayanan. Pero tiwala ko, mamamatay na yun. Hindi tatagal yun ng ilang oras. Sinisiguro namin. Wala na bang ibang ebidensya na mamamatay na yun, Kaindo? Nangihina lang. Umuungol sa sakit pero alam ko sugatan siya. Hindi na yun lalayo. Sige po, maraming salamat. Mauna na po kami. Walang lingon-lingon na tumakbo palayo sina Botchok at Koykoy. Halos magkauntugan na mga tuhod nila sa bilis ng takbo. Malalim ang gabi pero parang dumadagundong ang paligid. Hindi dahil sa ingay, kundi sa lakas ng kabog ng dibdib nila. Malakas talaga ang kutob nila na si Lola Maria nga ang aswang. Kaya abot-abot ang kaba nila sa kung anumang matutuklasan nila sa bahay. Nanlaki ang mata nila Botchok at Koykoy nang makita ang dugo sa sahig. Hindi ito basta patak lang tulad ng dati, kundi parang ipinahid. Parang may kinaladkad na duguan sa sahig. Mula sa sala, narinig nilang mahinang ungol ng matanda sa kwarto.
Basag at garalgal ang boses nito. May halong hikbi pero nagpipigil. Sa oras na yon, alam na nila ang sagot. Lola! Lola Maria, nasan ka? Diyos ko, kuya. Galing sa banyo yung sigaw. Tara, bilis. Lola! Lola, Diyos ko, Bochok. Kumuha ka ng malinis na tuwalya. Hubutuban si Lola. Kuya, anak ng may hiwa sa dibdib si Lola. Po. Lola, huwag ka na po magsalita. Huwag kang kikilos. Lola, bakit? Hahanap kami ng tulong. Huwag niyo kaming iiwan. Mga apo, pasensya na. Katawan ko, ang kalaban ko. Hindi ko mapigilan ang gutom. Lola, aswang ka ba talaga? Sabihin mong hindi po. Maniniwala kami. Ayoko rin marinig ang totoo. Sabihin mong hindi totoo yung kalubog sa bubong. Yung pagiging amoy dugo mo minsan. Lahat ng yan. Hindi totoo, di ba? Pasensya na, Apo. Matagal ko nang nilabanan. Pero hindi ko kaya. Lola! 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 Kuya, paano yan? Wala na siya. Wala na si Lola Maria. Pucha, Bochok. Kuya, paano to? Anong gagawin natin? May malalim na sugat si Lola sa dibdib. Duguan ang bahay. Walang makakaintindi sa nangyari. Aswang ang Lola natin. Shit. Kailangan natin mag-isip, Bochok. Kailangan nating ayusin to. Hindi natin pwedeng sabihin ng totoo, madadamay tayo. Hindi nila tayo paniniwalaan. Hindi nila maiintindihan. Anong gagawin natin sa katawan ni Lola Maria, kuya? Bibigyan natin ng maayos na burol si Lola. Hindi natin siya basta-basta ililibing. Makukulong tayo, baka isipin na tayo ang pumatay sa kanya. Ako nang bahala. Kapag may nagtanong, sasabihin natin na nadulas siya habang nagtatanim. Hawak niya yung itak. Nabitawan niya nung nadulas. Bumagsak siya. Tumama sa dibdib ni Lola ang itak. Wala tayo sa bahay. Naintindihan mo? Oo, kuya. Okay. Pero, yung dugo. Pupunasan natin. Lilinisin natin lahat. Walang dapat matira. Wala tayong pagpipilian. Pero, paano kung may makaalam? Walang makakaalam. Tayo lang. Hanggang mamatay tayo, walang makakaalam. Naiintindihan mo ba, Bochok? Oo, kuya. Lola, sorry. Hindi namin naintindihan agad. Pero kahit ano ka pa, mahal ka namin. At yan ang dadali natin sa hukay, Bochok. Hindi kung ano siya, kundi kung sino siya sa buhay natin. Ang lola na nagturo sa ating magtanim, magluto at mag-alaga ng mga hayop. Yun lang ang tatandaan natin. Yun lang ang matatandaan ng ibang tao. Kinabukasan, dinala nila ang bangkay ni Lola Maria sa punerarya. Tahimik lang silang dalawa. Mabigat ang pakiramdam nila. Habang inaasikaso ang katawan ni Lola, may ilang tao ang nagtanong kung ano ang nangyari. Pareho lang ang sagot nila. Nadulas at natusok ng itak ang Lola. Pagkatapos ay tumawag sila sa kanilang kamag-anak para sabihing patay na si Lola Maria. Nakaburol na ang kanilang lola nang dumating ang tiyahin nilang nag-utos para bantayan ang matanda. Tahimik lang ito habang pinagmamasdan sa kabaong ang kanyang ina. Habang tumatagal ang lamay, nagsimula ng magkwento ang babae. Matagal na naming alam. Aswang si Mama. Bakit niyo po hindi sinabi sa amin, tita? Para hindi kayo matakot. At para natural lang ang pagbabantay at pag-aalaga ang may bibigay niyo sa Lola Maria niyo. Yan ba ang dahilan kung bakit
Hindi kayo dito nanirahan sa baryo, tita? Oo, Koy-Koy. Matagal na kaming umiiwas kay Mama. Pare-pareho kaming lahat na ayaw tumanggap ng pagsalin. Ano po yung pagsalin? Yung kapangyarihan, yung sumpa. Tuwing gabi, nagiging anyong aso ka para mambiktima. Bago ka mag-60 anyos, kailangan mong maipasa sa iba ang sumpa. Kaya pala mag-isa lang si Lola dito sa gitna ng gubat. Oo, gusto naming maputol na to, kaya kami umalis sa baryo. Pero si Mama, nanatili. Tinalikuran niya ang pamilya niya para ipagpatuloy ang sumpa. Kaya kayo na lang ang natirang bantay para masigurong walang mapagpasahan ng Lola Maria niyo. Hindi madali, tita. Hindi namin inasahan na siya ang aswang. Ang Lola Maria na pala namin ang pinag-uusapang peste dito sa baryo. Wala sa dugo ang kasamaan, Koy-Koy. Nasa pagpili. Wala kayong kasalanang namatay ang Lola Maria nyo. Tadhana niya yan bilang aswang. Alam na alam ni Mama ang kapalaran niya. Nanatiling tahimik ang magpinsan. Pagkatapos silang kausapin, ay umalis ang tita nila para asikasuhin ng ibang bisita. Nagkatinginan sina Botsyok at Koykoy. Pareho silang may iniisip. Dala-dala nila ang lihim ni Lola Maria hanggang sa huling sandali nito. Hati ang kanilang emosyon sa araw ng libing ng matanda. Nang tuluyan ng mailibing ito, isa-isa silang kinausap ng mga nakikipaglibing bago sila magsiuwian. Condolence sa inyo mga bata. Alam kong masakit mawala ng mahal sa buhay. Salamat po sa tulong nung isang gabi, Kaindo. Dahil po sa inyo, nakatulong po kami sa iba. Condolence, Botsyok at Koy-Koy. Alam kong mabigat sa inyo ang araw na to. Pero gusto kong malaman nyo na humupa na ang pamimesti ng aswang sa mga hayop dito sa baryo. Buti naman po, Mang Kanor. Wala na po kayong aalalahanin pa kung ganun. Kaya nga wala kaming balita sa aswang pero sigurado kaming patay na yun. Patay na ho talaga yon, Mang Kanor. Nagamot nyo na po ba yung sugat nyo? Oo, bata. Medyo may hapdi pa pero ayos lang naman. O siya, maiwan na namin kayo mga bata ha. Condolence uli sa inyo. Kung may kailangan kayo, nandito lang kami. Maraming salamat po ulit sa pagdalo sa libing ng lola namin. Hinintay muna nilang makalayo ang dalawang lalaki bago mag-usap. Napabuntong hininga naman si Koykoy habang nakatitig sa basang lupa na tinabon sa kabaong ng kanilang lola. Habang si Botsyok naman ay tahimik lang sa gilid. Tapos na. Oo, kuya. Tapos na talaga. Alam mo, Botsyok, minsan naiisip ko, kung hindi natin nalaman ang totoo, baka naging ibang tao tayo. O baka naging kagaya niya. Hindi rin mangyayari yun, kuya. Kasi kung may balak sa ating pasahan si Lola, sana matagal nang may isa sa atin ang kinakausap niya tungkol dyan. Tama ka nga, Botsyok. Sa buong pagbabantay natin kay Lola, pagsusungit lang yata ang nakuha natin kaysa yung sinasabing pagsali ni Tita Sheila eh. Hindi ko makakalimutan yung mga luto ni Lola Maria. Kahit minsan amoy kakaiba pero masarap. Alam mo, bilib din ako sa pasensya ni Lola. Nakaya niya lahat ng mga tanong mong nakakainis eh. Kaya nga kuya eh. Halata naman kasi na may alam si Lola sa aswang tapos siya pala talaga yung aswang. Bukas, uuwi na tayo sa syudad na tayo lang ang may alam ng lahat. At sila tita. Oo, tayo at si tita lang ang nakakaalam na naging tagapagbantay tayo ng aswang. Kuya, may susunod ulit? Walang susunod. Hindi na dapat. Masyado ka rin matatakutin eh. Pero paano kung
may iba sa pamilya nilang may ganitong sumpa rin. E di sila naman ang lalaban. Ginawa na natin ang party natin. Tapos na yung sa atin. Ikaw talaga, siraulo ka talaga eh. Tahimik ang paligid. Kasabay ng pagbagsak ng ulan sa paligid ay ang dahan-dahang pagkalma ng hangin. Ang huling gabing may aswang sa baryo ay tapos na. At ang dalawang tagabantay ng matandang aswang ay malaya na. Wakas!